Sino nakakaalala ng huling topic no ni Pastor? Sino ba yung pastor na nag-preach last Friday? Sige nga, mag-recall tayo no. Si Pastor JC. So ano po yung topic niya? Naku, ano po? Kingdom, law and order. Nako, eto na naman tong pastor ng mga aim high. Kingdom topic na naman tayo. Amen. Napaka sarap no na tayo ng mga Kingdom people, no, especially dito sa church natin. Talagang hindi na nagkakalayo, no, hindi naman tayo parang nilalagay sa isang box na puro na lang Kingdom ang topic ninyo. But ano ba talaga yung isinisigaw ng ating Hesukristo nang siya nung time na nagbi-ministry siya? Ano yung ba yung unang-una niyang sinasabi doon sa kanyang pagmi-ministeryo nung siya ay nabubuhay? Di ba? It's all about kingdom. Amen? Amen. So sundan lang natin no, yung naging topic ni Pastor JC nga, no, yung kingdom, law and order. Diba? Siyempre, result pa rin nito, it will leads to obedience to God. Amen. So kingdom concept of obedience pa rin talaga tayo. So, sa araw na to, ang tatalakayan naman natin, Kuya, pwede pa kayo echo masyado ng... Kuya, tanggalan mo ako ng background, biro lang. No, yung echo lang po. Thank you. May sipon si Pastor Jacob, pero konting-konti lang. Talagang tatayo tayo dito kahit anong karamdaman. Amen? So, ang tatalakayan natin today sa Kingdom, Faith, and Inheritance. Amen? Ito, magandang pag-usapan dito, yung mga inheritance, no? Yung mga pamana. Sino yung may mga pamana na excited na sa pamana ng mga magulang? Sino? Ops, wala mo natataas, ha? Baka makita kayo ng mga magulang nyo na parang gusto nyo nang mapapadali, no? Amen? Sino yung mga excited na? O sino na ba yung na-receive na, yung inherit na, yung pinapamana sa atin ng Diyos. Amen? No, may mga kapatid talaga na talagang makikita mo no, sa kanilang mga ngiti na kung ano yung mga pamana sa kanila ng Diyos is talagang unti-unti nang natatanggap. Amen? So, kingdom, faith, and inheritance. Diba? So, may inherit lang natin yung kingdom inheritance through what? Faith. No, nakalagay nga po doon. So, magiging teksto po natin no, sa araw na ito po yung Book of Numbers, chapter 13. So open po tayo ng ating mga Bible. No, sa English po, no, sige po, basahin ko yung buong chapter. Bilisan lang natin ng konti. The Lord said to Moses, "Choose one of the leaders from each of the 12 tribes and send them as a spy to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelite." Amen? Moses obeyed, and from the wilderness of Paran, he sent out leaders as follow. Ito na po yung every tribe, no, 12 tribe, no, pumili siya ng mga leader na ipadadala niya, no. Amen. Si Reuben, Shamua, son of Sakur; Simeon, Shaphat, son of Hori; Judah, Caleb, son of Jepone; Issachar, Igal, son of Joseph; Ephraim, Hosea, son of Nun; Benjamin, Palti, son of Rapu; Zebulon, Gadiel, son of Zodi; Manasseh, Gadi, son of Susi; Dan, Amiel, son of Gemali; Asher, Setur, son of Michael; Naphtali, Nabi, son of Bopsi; Gad, Guel, son of Makkay. Amen? These are the spies Moses sent to explore the land. He changed the name of Hosea, son of Nun to Joshua. 17, sundan po natin ha. When Moses sent them out, he said to them, "Go north from here into the southern part of the land of Canaan, and then on into the hill country." 18, find out what kind of country it is, how many people live there, how strong they are. Find out whether the land is good or bad, and whether the people live in open towns or in fortified cities. Amen? 20, find out whether the soil is fertile and whether the land is wooded, and be sure to bring back some of the fruit that grows there. It was a season when grapes were beginning to ripen. Amen? 21, so the men went north and explored the land from the wilderness of Zin in the south, all the way to Rehob near Hamath, pass in the north. 22, they went first into the southern part of the land and came to Hebron, where the clans of Ahiman, Shishai, and Talmai, the descendant of the race of a giant called Giant,
the Anakim live. Hebron was founded 7 years before Zoan in Egypt. 23, they came to the Eshcol Valley and there they cut off a branch, sundan po natin, which had one bunch of grapes on it so heavy that it took 2 men, sipsipin po natin, 2 men to carry it on a pole between them. They also brought back some pomegranates and pigs. 24, that place was named Eshcol Valley because of the bunch of grapes the Israelite cut off there. 25, after exploring the land for 40 days, the spies returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported what they had seen and showed them the fruit they had brought. 27, they told Moses, we explored the land and found it to be rich and fertile, and here some of its fruits. Amen. 28, but the people who live there are powerful, and their cities are very large and well fortified. Even worse, we saw the descendants of the giants there. The Amalekites live in the southern part of the land. Hittites, Jebusites, and the Amorites live in the hill country. And Canaanites live by the Mediterranean Sea along the Jordan River. 30, Caleb silenced the people who were complaining against Moses and said, we should attack now and take the land. We are strong enough to conquer it. 31, but the men who had gone with Caleb said, no, we are not strong enough to attack them. The people there are more powerful than we are. So they spread a false report among the Israelites about the land explored. They said that the land that even produced enough to feed the people who lived there, everyone we saw was very tall. 33, and we even saw giants there, the descendants of Anak. We felt as small as grasshopper, and that is how we must look to them. Amen. Thank you, Lord, sa iyong salita. Hallelujah. Nasundan po ba natin? Amen. So, summarize po natin. No? Ito po yung istorya. No? Ito po yung story about sa Promised Land na ipinangako ng Diyos sa bansang Israelite, no? Sa Israel. When they leave Egypt. So, natalakay naman natin last time, di ba? Yung about sa mga Israelite, no? Na laging paulit-ulit na sinasabi ni Pastor Boji nga doon na mga umalis no mga Israelite sa mga Ehipto. Amen? So nasa katayuan yung ang mga Israelite na kalalaya lang nila from bondage no of slavery. Galing sila sa Egypt, di ba? Talagang naalala niyo yung istorya ng when Moses lead the people of Israel talaga na para makaalis doon sa Egypt. No? Ito na yung time na papunta sila doon sa Promised Land. Amen? So papunta, no, naglalakbay sila sa disyerto, fresh pa sila na kakalabas lang, no? Kaka-exit lang ng border ng Egypt, no? Amen? So wala pa silang natitikman na kasaganahan even though na nakalaya na sila. Siyempre, no, by means of travel noon, wala pang metro noon, wala pang mga sasakyan noon, and we define na yung paglalakbay nila is yung disyerto talaga. Baka nga lang mag-travel tayo papunta sa sea line na walang aircon yung sasakyan natin is magrereklamo na tayo. So wala pang kasaganahan even though yung pagta-travel nila is wala pa talagang comfort. Amen? Amen. So ginamit no ng Diyos ng si Moses na talaga na sila ay palayain dun sa kamay ni Pero no sa kalagayan nila no sa kanilang paglalakbay, 'di ba? Pinangako sa kanila, no, pinangakuan sila ng ating Diyos na dadalhin sila dun sa lupang pangako, the promised land, which is the Canaan. No? The land of Canaan, ito po yung matatagpuan natin ngayon. No? The land known as Canaan was situated in the territory of the southern Levant, which today encompasses Israel, the West Bank and Gaza, Jordan, and the southern portion of Syria and Lebanon. So nakikita naman natin yung hanggang ngayon talaga, di ba, no, sa mga balita na may mga gerang nangyayari ngayon doon sa part na yun. Amen? So ito yung pangako, no, yung promise sa kanila ng ating Panginoon na ito yung Kanaan. It represent for the Israelites na ito yung future nila. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Amen po? Masyado tayo tahimik. Amen? Palakpakan nga natin si Lord para masyado tayo seryoso. Okay, relax na tayo. Amen? It is the future of Israelite.
or the same as our future. Amen? Dito po, pag-aaralan natin, according to the, di ba napag-aralan naman natin sa ating mga natalakay no, na according to the Bible, ang future po natin is not ahead of us. Ibig sabihin po, no, sabi nga po sa Isaiah chapter 46, 10, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do that I please. Di ba? I make known the end from the beginning. Alam ng Diyos. Alam niya yung end sa simula pa lang. Amen? So sabi nga, no, supportahan natin doon sa Revelations chapter 22 verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and the beginning and the end. Amen. So nagbabalik-aral lang tayo doon. Amen. Ngayon itong land na ito is not about the land lang no, ang inaano sa atin ng ating Diyos no sa mga Israelite. 'Di ba? It's about the future ng Israelites in a form of a land lang. Their promised land is the future, the Canaan. So noong time ng kanilang paglalakbay na yun, no, nag-usap ang ating Diyos at si Moses no, sa bundok nga ng Mount Sinai na nag-suggest nga na pumili no, ng 12, no, ayon doon sa nabasa natin, na 12 leader. Ibig sabihin sa mga leader, no, ito yung pinakamagagaling no, sa bawat tribo, bawat tribe. No, ito yung naging anak no, ni Jacob. Hindi ko po naging anak, no, naging anak ni Jacob. Lahat yan, yung 12 leader na yan, mga spies, yung galing niya sa tribo nga ni Jacob. Amen. Sabi ng piliin mo yung pinaka-the best. 'Di ba? Pipiliin ni Moses yung mga pinaka-the best, yung 12, no? And then sinang-ayunan naman ng Diyos ito. No? Na 'di ba syempre yung 12, isugo mo, no? Ipadala mo yan doon sa lupang ipinangako, doon sa land of Canaan. Amen. Amen. Sabi nga po doon sa 27, no? They give Moses this account, we went into the land to which you sent us, is thus flow with milk and honey. Diba? Here is the fruit. No? Dito sa text, kinukonfirm din ng Diyos na ang future nyo o ang land na pagdadalang ko sa inyo is full of milk and honey. Tingnan nyo ang Diyos natin. No? Ibig sabihin, pag sinabi mo ang full of milk and honey, it represent a prosperity and prosperous land. It means masagana. Yung Kanaan na pupuntahan nila, yung pangako ng Diyos sa kanila, yung pupuntahan nila is masagana. Amen? Sabi po nga, di ba, susundan lang din natin, no, suportahan natin, sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sabi nga, di ba, not to harm you. Di ba, hindi hahayaan ng Diyos na ma-harm ka or mapahamak ka. May kasamang protection. Amen? Amen. But to give you hopes and future. If you, what? Obey my command. So, amen. Kaya dapat nakakapag-coordinate sila, umu-obey sila doon no, sa unwavering faith, no, sa kayong pananampalataya, no, na dapat tayo talaga, pag may inano sa atin ng Diyos, may pangako. Di ba kadalasan pag may pangako ang isang tao nun, sino nakaranas na rito, especially sa mga magulang na yung may pinangako tayo sa ating anak na bibilhan kita ng ganun, tapos makikita mo talaga anak mo, uulit-ulitin ka, kukulit-kulitin ka, pinapollow up ka. Ganun din yung mga Israelite noong time na yon, na parang sa sobrang gusto na nila maramdaman yung kasaganahan, talagang hindi pa sila makapaniwala no, doon sa promises ng ating Panginoon. Kaya nga napilitan magpadala ng tao doon, ng 12 leader, spy. No? Kasi nga itong mga Israelite na to, even to na nakakaalis lang nila sa Egypt, gusto na nila talaga maging sigurista. No? Gusto nila talaga na yung pangako ba talaga is realidad na makikita na masagana. Amen? Amen. Alam ni Moses, yung mga hindi naniniwala, syempre, lalong-lalo na yung mga kaisipan nila, yung mindset nila na prosperous ba talaga to? Diba? Even doon na Diyos na mismo ang nagsabi na full of milk and honey doon sa lugar ng Canaan, pero may mga nagda-doubt pa rin sa pangako ng ating Panginoon. Amen? Diba pag sinabing full milk of honey, it means talagang masagana, talagang
hindi mo na kailangan magpagod, no? Pero nagdududa pa rin talaga sila. Sige, dahil talaga sa katigasan ng ulo, no, sa kanilang kaisipan, o sige, padalahan na natin yan, no, nang mag-o-observe, no, yung mag-survey doon sa lugar na yon. Amen? Amen. So, bago nila makuha or maklaim, no, o ma-possess yung bayan of Canaan, so kailangan may gawin silang mission. Yun nga yung sinasabi kanina na bago mo ma-inherit, no, yung isang yung ibinibigay sa atin na promise land ng ating Panginoon, kailangan may gawin ka para ma-possess mo yon. Kaya nga bilang inheritance, bakit pinangalanan natin kingdom, faith, and inheritance? Because through faith, may inherit lang natin yung kingdom inheritance. Amen? Amen po? Sa pamamagitan ng by what? Yung land. Paano ba natin ito mapopossess? By conquering the land. Dapat meron tayong gawin, no? Bakit pa ulit-ulit na sinasabi ng Diyos na sa mga tao ng Israelite na prosperous yan, milk and honey, yung lugar na yan. Puntahan nyo na lang. Pero bakit parang ang dami pa rin nagsasuffer, no? Kaya nga sa sobra talagang kukulit ng mga Israelita nung panahon na ng paglalakbay nila Moses. O sige, mga spy, pumunta na kayo doon. Ito yung sabi nga kanina sa Biblia is, bigyan nyo kami ng balita. Amen? Mga spy, go up. Sabihin, yung pumunta kayo doon sa kabundukan, no? Sa mataas na bundok. Kasi doon pa lang, pag nasa taas tayo ng bundok, di ba? Then makikita na natin yung isang lugar, kung anong meron siya, di ba? Halimbawa, nasa tuktok tayo ng bundok, yung talagang high-rise na mga bundok, makikita na natin sa baba kung anong meron sila. Ganon din yung nangyari. Doon sa mga 12 spy na yun, nakita talaga nila, wow, eto na, yung ipinapangako sa atin ng ating Diyos, napakaganda, di ba? Amen? Full of milk and honey, talagang masagana. Amen? Yan ang land ng Israel ngayon. Kaya nagkakagulo talaga sila. Napakasagana ang buhay, madali ang buhay. Yung tubig doon, di ba, nasa gitna sila nga ng disyerto. Tingnan nyo naman ang tubig doon, talagang dumadaloy. Pag nagtanim ka, madaling tumubo, no? Tutubo agad yung mga puno. Maganda ang klima. Even doon nasa pinapalibutan sila ng isang disyerto. Ibig sabihin, yung binigay na pangako ng ating Panginoon sa kanila is talagang perfect. Amen? Kaya nga ang future natin pag galing sa Diyos is perfect. Amen? So dahil sa sobrang sigurista nga ng mga tao, kasi nga ang mga tao is, bago maniwala, is gusto muna makita nila. To see is to believe. Sino pa ba yung mga ganun ngayon? Kingdom people. Tapos to see is to believe ba? Wala na bang ganun sa atin? Wala na umaattend? Amen. Although sa sinasabi na ng Diyos na ang future mo secure, sabi nga doon, di ba? Secure na ang future mo is prosperous na yung hinanda ko sa'yo, abundant life na, pupuntahan mo na lang. Amen? Dahil nga sinuko, no, kasama doon sa 12 spies, si Caleb at Joshua. Joshua and Caleb. Amen? So sa pagpunta ng 12 spies doon, no, meron lamang na tinakdang panahon, no, or duration ng kanilang pagpunta doon is binigyan lang sila ng 40 days para makalakap nga sila ng impormasyon na paano ang pamumuhay dito, gaano karami yung taong naninirahan dito, even do kung anong kaharian ang meron dito. Di ba, nabasa nga kanina, yung fortify ng fortress nila is talagang mataas. Amen? So sa paglalakbay nga ng 12 na leader, no, sa kanilang pagpunta, no, na talagang kumuha sila ng prutas, ayon nga doon sa Bible, na yung ubas, specific talaga yung ubas. Imagine niyo po na yung ubas na kinuha nila is binitbit ng 2 tao. It means, ano klase kayang ubas yun? No? Bakit kailangang, gano'n ba kabigat ang 1 kilong ubas? Diba? 1 kilong bigat din, diba? Pero ito, magtataka tayo, sa sobrang talagang full of milk and honey, yung ubas na to, kailangan 2 tao ang magbitbit. It means parang ang i-define natin dito yung ubas talagang punong-puno ng talaga siguro kasi laki ng, hindi naman exaggerated, para kasi laki ng santol no, yung isang ubas doon, no, sa land of Canaan. 'Di ba? Nakita nila yung promised land of Canaan. Napakaganda ng pagkakagawa sa land na ito. Lalo na syempre
pag pumunta ka doon, no, talagang makikita mo. Talaga kaya yung 12 spy na yun, talagang amazed sila na ito na yung ipinangako sa atin ng ating panahon. Imagine mo no, na ganun ang land of Canaan, na maglaglag ka lang ng buto, is talagang tutubo na. Ganun yung pangako sa kanila ng Diyos. Hindi mo na kailangan magpakapagod. Ipupus talaga, kukonquer mo na lang, pupuntahan mo na lang, kukunin mo na lang. Di ba? Ganun maglaglag ka lang ng buto nga is talagang tutubo na. Lahat ng pangangailangan nila is, syempre, inilaan na ng Diyos doon sa lugar na yun. Hindi na nila mismong Israelite mag-aaway sa resources. Isipin niyo pag sinabing pool, it means hindi ka na magkukulang. Ganun yung Diyos na nangako sa mga tao ng Israelite pagkaalis nila ng Egypt. Amen? Amen po. Ngayon, nakabalik na, syempre, yung mga leader, no, yung 12. Itong mga leader na to, ano ba yung mga pagkakapare-parehas nila? Amen? Ano ba yung mga pagkakapare-parehas na mga leader na ipinadala doon sa land of Canaan para mag-espiya, no, na para ma-survey nila kung ano bang meron doon sa lupa na yon. Amen? So, number 1, ano yung mga similarities ng mga leader na to? Isang Diyos lang ang pinaniniwalaan nila na nagbigay ng utos, no? Nagbigay ng command na pumunta kayo doon. Sige, check nyo. Amen? Number 2, they have the same mission. Isa lang ang kanilang mission. Ano? Yung makita nila yung land of Canaan. Amen? Hindi sila yung, ikaw, gawin mo to, ikaw ang kumuha, ikaw gawin mo to, yung ika-4 na leader, ikaw ang mag-survey, ikaw gawin mo to, ikaw ang magtanim, i-check mo yung lupa. Hindi. Pare-parehas lamang sila ng mission. Amen? Number 3, meron silang pare-parehas lang sila na they have the same period of time. Ibig sabihin, binigyan lang sila ng 40 days. So, hindi pa pwedeng yung isang leader, 30 days, yung isa 50 days. So, para-parehas lang silang magbibigay ng report after 40 days. They have the same leader. Isang pastor lang ang meron sila, si Moses, di ba? Isang leader lang ang nag-utos sa kanila, no? Pare-parehas, isang leader lang ang pinanggalingan nila. Amen? Number 5, isa lang ang pinanggalingan ng lahi nila. Galing sila sa lahi nga ni Jacob. Same descendant lang. Amen? Amen po? 5 ang pagkakahawig nila. Amen? Sa kanilang paglalakbay, makikita talaga natin na yung dalawa doon is mamaya, is maiiba talaga. Amen? Even though na they have different tribe, di ba? Leaders sila per tribe, even though isang descendant pa rin talaga sila. Amen? Makikita po natin makikita natin dito sa pagbibigay na nilang report. So bumalik na sila, nakabalik na sila sa land of Canaan. Etong 10 na to, ihiwalay na natin yung 10, nagbigay sila ng bad report. Pag sinabing bad report, ito yung mga report ng mga unbelief, no? Hinugot to from unbelief. Ito yung mga report na nagko-contradict sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. No, yung 10, no, na nakita nga kanina, may mga higante pala doon na parang ang kalalabasan lang, pag nilabanan natin to, parang tipaklong lang tayo, hindi lang tayo tatapakan ng mga to, pipitikin lang tayo ng mga to. No, even to, na nakita na nila, na-confirm na nila, na ito na yung promised land sa atin, ito na yung Kanaan. But, ang problema is, may nakita nga sila na mga sundalo, mga hindi lang basta-bastang mga sundalo, mga legend pa ngayon, mga pinanggalingan nito, mga Amalekites, Canaanites, no? Talagang makikita mo yung mga higante, they define as talagang mga giant. Amen? Sabi ng you can possess the land, di ba? Puntahan ninyo. Diba? Pero ang problema, sa 12 na to, sa 12, iba-iba sila ng mindset. Amen. Doon na ngayon nagkakatalo, doon na sila nagkakaiba. Iba-iba sila ng kaisipan at iba-iba rin sila ng pananaw. Dahil doon sa pag-report ng 10 na to, ng bad report, imagine po ninyo na si Pastor, sample lang to si Pastor Boji nag-report sa atin ng hindi ka nais-nais na balita. Siyempre tayo maapektuhan tayo, or halimbawa ako, or si Pastor si JC, o si Pastor Bong na, patay tayo dyan, magkukos ng panic, ng chaos. Ngayon, nung itong 10 na to, na nag-report sila, galing dun sa kanilang 40 days nga, nag-report sila ng hindi maganda,
na hindi ayon sa Diyos. Hindi dapat ganun ang magiging resulta ng vision nila. Dapat ang magandang resulta lang is yung full of milk honey. Ito na talaga yung pinangako. Pero hindi. No, talagang pinulong ni Moses lahat ng Israelite ng panahon, ng time na yun, na pagbalik ng 12. Isipin po ninyo yung pagre-report nila, no, hindi na to marites, talagang literal na report na to na naku, ito nang nakakatakot. Hindi natin kakayanan i-conquer yun kasi fortress nga, 45, by means of 45, napakataas ng kanilang mga depensa, haligi, bago mo to ma-atake or masakop. Amen? Ito ang problema sa sampung ito, no. Ang kanilang kaisipan, no, ay napakalayo doon sa kaisipan ng ating Diyos. Amen? Ang ganda ng buhay na ipinangako sa kanila ng Diyos, buhay na ganap at kaaya-aya. Pero itong 10 na to is talagang natakot doon, no, natakot doon sa mga higante, no, na nakita nila. Isipin mo nga, iba-ibang lahi, galing sa lahi ng Amalekite, Jamanites, Canaanites. Sabi nila, hindi natin makukuha yung lupa na yan. Napakaliit lang natin para tayong mga tipaklong. Hindi lang tayo tatapakan, talagang pipitikin tayo. Talaga namang makita natin na sinabi ng 10 hindi natin kaya makonquer ang lugar na yan. Amen? Sila yung may mga espiritu na rebellion or unbelief. No? Isipin mo, ang nag-utos sa inyo ang Diyos, pero bakit ganun ang naging resulta ng inyong pagre-report, no? Rebellion is what? Disobeying. No, isipin mo, kunin mo na, inherit mo na, pamana sa iyo yan eh. Pero ang problema, nagdi-disobey ka na naman, no? Nag-disobey na naman tong 10 na to. Makita talaga natin na sinabi doon nga, syempre, the word of God, the command of God, the order of God, the law of God, that you must conquer. You must get your future. Pero itong 10 na to, nag-cause ng disobey. Talaga naman, no? Pati yung mga tao nakarinig, natakot na. Balik na lang tayo doon ulit. Sa Egypt, comfort zone na naman. Ganun na naman kaisipan, no? Paalipin na naman, di ba? Kunin nyo yung future ninyo. Tirahan nyo. Ganun ang sabi ng ating Panginoon. Lahat ng pangangailangan nyo, nandun na. Amen? Sabi ng Diyos, makukonquer lang natin yan. By what? By faith, di ba? It's not about the land, but it's about our faith, yung faith ng mga Israelite para makonquer nila ito. Amen? Lahat naman tayo may kanya-kanyang klase ng pananampalataya. Ganon din yung 12. Amen? Pinagkalooban nga tayo ng pananampalataya, malaki o maliit. Pero nagkakatalota na talaga doon po, na doon na nagkakaiba kung paano ba talaga, ano ba klaseng faith meron ka. No? Isipin mo, galing ka na sa tribo ni Jacob, and alam mong ang Diyos nakikipag-usap na kay Moses, and napalaya ka na sa Ehipto, pero hindi ka pa rin naniniwala, no? Na andyan na yung tagumpay, konti na lang. Pero wala ka pa rin ganong kalaking pananampalataya sa ating Panginoon. Nag-doubt ka pa. Diba? Sabi nga ng Diyos, inherit mo lang yan. By faith, diba? Sabi niya doon sa 12. Amen. And then dito naman, makikita naman natin yung 2. Si Joshua at Caleb. Ano naman ang meron, no? Kila Joshua at Caleb. Because of that faith, iba yung mindset nitong 2, iba yung report nila. Ba, finally, may magandang balita naman, no? Sa 12, no, yung 10 talaga, puro negative, puro bad report, no? Hindi maganda yung ang naging balita nila. Pero itong 2 na to, kakaiba ang mindset ni Joshua at ni Caleb, no? Na talaga yung mindset nila, hindi. Ito na yung promised land sa atin. Let's go up and take it, 'di ba? Isipin niyo, possess it, yung promised land sa atin na Panginoon. Ito na, kunin na natin, puntahan na natin. 'Di ba? Hindi nga man lang nila talaga binanggit dun sa kanilang report na ay nako, may mga malalaki dun. It will take time or matcha-challenge tayo bago natin ma-face yung mga giant doon. Wala tayong kakayahan, pero itong 2 na to, no, na kahit pare-parehas sila mga leader, isipin mo, pag leader ka ng isang tribe, di ba may ano bang classification ng isang leader, no? Di ba? Ano ba? Yung mga matured na yan yung mga pinaka-the best, magagaling, hindi kayo padadala noon sa isang ganyang mission kung hindi ka magaling. Pero itong 12 na to magaling, pero bakit yung 10, no? Yung kanilang pananampalataya, is talagang nagdepende lang sila doon sa nakita nila. Amen.
Pero itong dalawan to, si Joshua at Caleb, iba yung pinanguhugutan nila ng kalakasan, ng courage, no? yung mindset nila, kingdom mindset na talagang nakapokus lang sila doon sa reward, no? Sa mai-inherit nila yung pool of milk and honey. Amen? Amen po? Amen. No, nung nakita ng dalawa, no, ano ba yung nagbigay sa kanila ng courage, no, yung talagang nagtitiwala sila sa kakayanan ng Diyos na makoconquer nila yung binibigay na pangako. Kasi pinangako na nga yan eh. O yung future nila, tingnan talaga natin doon sa Kanana, yung pinangako nila. Kasi no, ang nakita ng dalawa nang pumunta sila doon sa bundok na nakita nila, ang nakita nila is nandoon yung Diyos na nagpadala sa kanila. Isipin po ninyo yung faith, no? Nung nakita nila yung mga higante, no, lumiit. Kasi nga, ang nakita nila, ang tiningnan nila, yung Diyos na nagpadala sa kanila. Kaya yung malalaking higante, hindi nila na-mention dun sa report nila. Amen? Diba? Ang Diyos lumaki. Nung pagpunta nila, wow, ito na yung binigay ng Diyos. Ito na yung promised land. Ngayon, yung mga higante na nandoon, yung mga warrior, talaga naman lumiit sa kanilang, di ba, nakita. Ganun yung faith nung dalawa. Di ba, sabi nga, di ba, na our God is bigger in our giant. Di ba? God is bigger than our problem. No, nung makita ng dalawa, na ang Diyos nila nandoon, yung magiging problema nila is hindi nila pinansin dahil lumiit nga sila. Ibig doon napakalaki, mga kilalang mga lahi yung mga nandoon na talagang mga warrior. Amen? Sabi nga 'di ba sa anniversary verse no ng Pampanga, if we have a God, all things are possible. With God, all things are possible. Amen? Sabi nga doon po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Imagine, etong dalawa na to, nakita nila, naniniwala sila, yung nagpadala sa kanila, yung nangako sa kanila is, nandoon. No? Ano sabi nga? Not to harm you, to protect you. Sino ba namang magulang ang magsasabi na pumunta ka doon, kunin mo na, bayad na yan? Ngayon, sino ba namang matinong magulang ang nasa matinong kaisipan na yung anak niya pupunta doon, hindi pa pala bayad? Di ba? Parang magkukos pa ng problema. Di ba tayo ganon? Anak, bayad na yan. Claim mo na lang doon. Ito yung claiming stub. Di ba? Ganon ang Diyos natin. Hindi niya tayo papupuntahin sa isang lugar na alam naman din niya ikapapahamak natin. Hindi. Ikiklaim na lang ng mga Israelite yung future nila, pero nga, nagda-doubt pa sila. Yung faith nila is napakaliit. Kaya nga, etong dalawang to is talagang kakaiba yung kaisipan nila. Joshua and Caleb have a different mindset. No? Diba? Sabi nga, because of your faith and your belief that you will, sabi nga rito, ang ganda nito, sulat natin, because your faith and your belief will determine the way you look at your situation. Isipin nyo, your faith, siya yung magbabago doon kung paano tayo tumingin sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Amen? Especially tayo, pag nakakita ng isang problema, nagre-react na kaagad tayo. Ay, naku, hindi ko kaya yan. Halimbawa, may mga test, no? Sa isang test, no? Magpapanik na kaagad. Ay, naku, hindi ko kaya yan. But pag ikaw yung may pananampalataya, iba yung makikita mo, kagaya ng example natin, si Ate Zane, no? Matagal, gamitin natin Zane, matagal na siya talaga naman ay hindi na na-expose sa mundo ng mga nursing, no? So, may disadvantage. But, nung time ng exam niya, yung faith niya, no, nung tiningnan niya yung test, hindi niya nakita yung problema kasi yung faith niya ang nagbigay ng kasagutan doon sa mga tanong na matagal naman niyang, hindi na naman niya napag-aralan, di ba? Even doon na nag-review siya. Ganun ang pananampalataya ng kapatid natin. Amen? So, ang sarap na ganun na yung faith natin, siya, at yung paniniwala natin, yun yung nakita ni Joshua at Caleb. Talagang nakapokus lang sila sa faith and believe, naniniwala sila na ang Diyos na nagpapunta sa kanila doon at nangako na ibibigay ito sa amin, ay hindi talaga sila mapapahamak. Amen? Amen.
Amen. So, to make story short nga, na-conquer ni Joshua at Caleb ang Canaan because of their what? Of their belief, their unwavering faith, no? Hindi sila nagdalawang puso or nagdalawang isip, no? Makita pa lang natin sa report nila talagang go eh. Go, let's go. Eto na, no, parang pag tayo pupunta sa isang lugar, no, magpaplano tayo maligo sa isang dagat, may mga advance party tayo, no, magde-demo, no. Let's go guys, maganda rito, malamig ang tubig pero mahina ang alon. No. Let's go. Ganun kung si Pastor Boji nag-bat report, ay naku, wag kayo diyan. Hindi maganda doon. Hindi na tayo makakaligo bago mag-winter. So ganun yung dalawa yun yung report, no. Tingnan natin yung mga report. Halimbawa, ang mga pastor natin dito, nangunguna sa pagpapanik yung mga leader, no? Hindi lang pastor, yung mga leader sa mga ministry nagpapakita ng kahinaan doon sa kanilang mga miyembro sa kanilang ministry. Ano ba yung magiging epekto nun? Di ba hindi magiging maganda lalo na ngayon sa topic natin sa praise and worship, di ba? Pag ang mga pastor hindi na nagpakita ng magandang isang nagtuturo na ng hindi magandang aral, di ba sa atin, ano ba yung magiging epekto nun? Di ba, naku, hindi na ako tataya rito, mapapahiya pala ako rito. Delikado pala ito, napasukan ko na to. Bigla na lang tatawagin para mag-lead ng prayer. No, talaga, di ba? Pero tingnan nyo, di ba, nakakatuwa na nandito pa rin tayo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Di ba? Sabi nga, before you possess the land, di ba, you must possess the mindset of God. Amen? Kasi tayo rito talaga, Matthew 6:33. Gustong-gusto ko yan, yung added, sabi sa Matthew 6:33, added, yung dito tayo sa last, gusto ko yung last eh. Sige nga kuya, i-post mo nga yung Matthew 6, and all these things will be given to you as well. Talaga naman. Ito yung talaga nakapokus yung tao rito no. Tanggalin kaya natin, no? Hindi naman natin babaguhin yung Bible. Tanggalin kaya natin yung all these things will be given to you as well. May magsisik kaya sa kaharian ng Diyos? Pupunta kaya sila doon sa Canaan? May pupunta kaya doon? Aalis kaya sila sa Egypt? Imagine that. No? Amen? But sabi nga, you must first possess the mindset of God. Kailangan, bago mo makuha, mapossess yung inheritance, yung pamana sa atin ng Diyos, kailangan mabago muna yung kaisipan natin. Amen? Kailangan repent, no? Kaya yung mga pastor natin dito, nagsasawa na ba kayo kakasigasin? Magbago na kayo ng kaisipan. Magbago na kayo ng kaisipan, di ba? Ang Diyos natin, hindi lang niya syempre gusto mabago yung katayuan natin sa buhay. Syempre, gusto niya muna kasi mabago yung kaisipan natin eh. Amen? Gusto ng Diyos Ama, ni Jesus Christ, mabago muna yung kaisipan natin bago mabago yung katayuan natin. Kasi maraming nabago ang katayuan. Maraming nakuha na yung all these things will be given to you. Pero hanggang ngayon, yung kaisipan nila, hindi pa rin nababago. Diba? Napatunayan na ng Diyos sa kanila na talaga namang buhay ang Diyos sa mga buhay. Pero bakit pagdating na naman ulit ng isa pang pagsubok is shake na naman yung pananampalataya. Kaya nga napakaganda na tayo rito, hindi masayang yung kakasigaw ng ating mga pastor, ng ating mga leader na baguhin na natin ang ating kaisipan. Amen? Sabi nga, di ba, you have to renew your mind, di ba? Do not conform to the pattern of this world. Wala yan. Ang world ngayon, walang ibang gagawin yan kundi ibigay sa atin bad report, bad news, evil report. Puro na lang masama, puro na lang discouragement ang ibinibigay na balita sa atin ng mundo. Mataas ang bilihin, mataas, ay naku ito, nakakaraos lang. Grabe naman ang Diyos natin, nagbibigay na full of milk and honey, tapos sasabihin lang natin, nakakaraos na. Para bang ang Diyos natin yung parang insufficient fund na yung binigay sa'yo. Di ba? Hindi ganun ang Diyos natin. Di ba? Prosperous nga, sabi nga doon sa land of Canaan. Amen? Amen. Itong 10 na to, hindi nila na-conquer yung lugar na yon dahil nga sa kanilang maling kaisipan because of their unbelief. The spirit of fear, yun yung naging espiritu nila, natakot sila. Sa laki, no? Even yung story nga ni David, di ba? When the time na minamak na yung Diyos ni David, di ba? Even doon na napakalaki. Nasaan yung may mga sundalo na with
training, and then talagang by means of sundalo is naka-experience na ng battle. May weapon and may shield. Pero nasan si David, di ba? Talagang hindi siya pumayag, no? Na tatapak-tapakan mo yung Diyos namin, even though ikaw physical malaki. Ang Diyos ni David noong time na yun is napaka-laki. Ganun ang kaisipan niya. Amen? Amen. So palakpakan natin ulit si Lord. Ano lang yung palakpak para kay Lord yan, and then para talaga magising tayo. Amen? Wholeheartedly, hindi pa pwedeng undivided, no? Hindi pa pwedeng naitulak ka lang. Kailangan talaga is buong buo. Yung puso mo, hindi pa pwedeng pataya-taya ka lang, di ba? Isipin mo, no, na ang isang church natin, no, nakaka-bless na tayo rito talagang nilalaban natin na hindi pa pwedeng sitting ministry ka lang, bisita ka, no? Hindi natin sila tinitreat as bisita. Talagang makikita mo talaga ng mga leader ngayon, nagtitraining na naman ng praise and worship, talaga nakaka-bless. Talagang sarap na yung leader natin na hindi na nauubusan, no, ng kingdom mindset. Talagang yung kingdom kaisipan talaga para na tayo, no, talagang patuloy, no. Isipin mo, no, sa dami ng Israelite noong time na yun na nakalaya sila sa Egypt. Isipin mo, 2 lang doon sa leader na ipinadala. Yung may ganong kaisipan, no, na-possess nila, no. Isipin natin yun, ganun ba, ilagay natin dito, no. Tingnan natin. Di ba talagang kingdom people, Jesus, talagang ano tayo, no, nakatag na tayo ng kingdom people. Pero tayo ba, na-possess na ba natin, sa kaisipan talaga natin, yung kingdom mindset? Kasi imagine this 3 million, no, na Israelite and this 12 na leader ng church nila Moses noon, ng tribe, is talagang wala pa pala na ganong kaisipan na nabago, na nakaisipan ng kaharian, di ba? Isipin natin ngayon nun sa isang church na hindi pa pala, no, napoposes ng lahat. And I pray, no, kaya nga mga pastor natin talagang nagsisikhay. Talagang si Jesus Christ kasi wala na bumaba siya. Talagang wala na siya ibang sinigaw, kundi yung mabago na yung kaisipan nyo, magbago na kayo ng kaisipan nyo, magbago na kayo ng kaisipan ninyo. Yun ang lagi niyang sinasabi. Amen? Kung totoong may mindset talaga tayo ng kingdom, dapat nakakapag-possess ka ng kingdom life. Your kingdom possession ba? Tingnan nyo si Kuya Renz, no? Nakaka-bless, no? Ganun lang. Diba, no? Na dati talagang 0 to something, no? Tingnan nyo, nadala na yung kapatid. Di ba, hindi na ako kailangan manghiram ng testimony, di ba? Nandito na, totoo talagang yung Diyos natin is nandito, and totoo yung kaisipan natin, no? Na, ay, hindi mo kaya yan. Kung sa ibang tao yan, humingi ng mga idea or nagtanong, ay, hindi pwede kasi maliit lang yung sahod mo. Ay, hindi pwede kasi ganito. Pero tingnan nyo yung report na nakukuha nyo sa community ng church natin. Di ba, ano ba yung nagiging epekto? Ito yung pangako ng ating Panginoon sa atin. So, di ba, palakpakan nga natin ng ating Panginoon doon sa buhay ng kapatid ni Kuya Res. Nandito na. Kasama na natin. No? Hindi lang kamukha, boses pa, di ba? Talaga naman, nakaka-bless, no, na ano pa ba ang kailangang patunayan ng Diyos sa atin? Amen? Talaga naman, sabi ko nga kay Mrs. kanina, isipin mo sila, Pastor Bodge, napapunta na yung anak dito, parang ginagawang bakasyonan lang ang Katara, sila Ate Sai, tingnan mo talaga, nakita niyo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Pag nabago yung kaisipan natin. Amen? Napakaganda na masabi mo na tayo bilang sa mga kingdom na na-possess na natin yung kingdom mindset na makikita naman natin, no, sa mga buhay natin na hindi tayo masyadong nagwo-worry. But nagwo-worry pa rin tayo, pero hindi na yung kagaya ng dati kasi alam na natin kung saan tayo tatakbo. 'Di ba? May mga problema, may mga karamdaman. Alam natin kung anong gamot ang kailangan natin, kundi yung manampalataya lang tayo sa kakayahanan ng ating Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, how happy you live? Happy ba talaga? Di ba? Makikita naman natin sa ating mga ngiti, no? Di ba? Talagang walang pag-aalala, no? Di ba? Ang mundo ngayon, ang daming pag-aalala. Pwede nang magkagulo rito sa Middle East, sa Qatar, dahil sa nangyayari sa bansang Israel. Dawit ang Qatar, ang bansang ito. But tingnan nyo tayo rito, nag-aaral lang tayo sa salita ng Diyos. Ay naku, umalis na tayo. Ano pa naman si Mami Tess noon, nagpaalala. O basta pag ang US base,
ang US Army ay umalis na dyan. So it means, di ba? Pero tayo tingnan nyo, hindi tayo nagwo-worry. It means kumukuha tayo ng balita. But, di ba? Paano ba natin to na-adapt? Di ba? May mga giant. Kagaya nung 12 leader, yung 12 spy na pumunta doon. May mga giant, hindi tinanggal ng Diyos yun eh. Yung mga giant na yun. May mga bad news. Nasa atin kasi, nasa leader din natin, at nasa atin din, kung paano tatanggapin ng kaisipan natin yung mga bagay na yun. Amen? Hindi niya tinatanggal yung mga giant nyo. Ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya ninyo, is makita yung malaking Diyos doon sa problema nyo, sa mga higanting problema natin. Amen? Ganun ang faith natin dapat. Hindi niya tinatanggal. Lahat tayo rito, dumadanas pa rin yan. But, hindi tayo nag-aalala. Hindi tayo nagpo-post sa Facebook o doon natin pinopost yung problema ng mga pamilya natin. Di ba? Hindi. Lumalapit tayo sa Diyos. Lumuluhod tayo, nagpupuri, nagpapasalamat. Mapalad pa rin talaga tayo. Amen? Sabi nga, di ba sa 2 Corinthians 5:7, di ba? For we live by faith, not by sight. Imagine Caleb and Joshua, lumakad sila by their own strength. Even though leader ako, hindi kaya ko yan. Punta ako doon, leader ako eh. Ano ako eh. Pinili ako, sinugo ako ng tribo namin. Di ba? Pero, nakita niyo yung 10, di ba? Sinugo sila, and then pumunta sila doon ayon sa kanilang kakayahanan, hindi kagaya ni Joshua and Caleb. Talagang lumakad sila by faith, not by sight. Imagine kung wala silang pananampalataya, wala silang ganong kaisipan. Baka lahat ng 12 na yun, puro bad report na lang ang dadalhin nila sa mga taga-Israelite. Wala na, hindi na makukuha or hindi na mapopossess, no, hindi na makoconquer nila Joshua at Caleb yung land of Canaan. Amen? Sino ba si Joshua? Di ba? Ayon po sa Numbers 27:18, di ba? So the Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a man in whom is the spirit of leadership, and lay your hand on him. Joshua has the spirit of leadership. Amen? Kaya talaga siya yung pinadala, no? Dahil may espiritu siya. Imagine the 10, no? Na may bad spirit sila. Isipin mo, takot na takot sila. Samantalang napatunayan na nga ng Diyos sa kanila yung kayang gawin. No, ang problema, nag-lead pa ito sa panic, sa chaos doon sa mga taong pinadala nila ng balita. Sino naman si Caleb? Buksan po natin sa Numbers, sa chapter 14, verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, diba? I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. Tingnan nyo, diba? Wholeheartedly, hindi pa pwedeng 50-50 lang. Hindi pa pwedeng pag pinapunta ka ng Diyos doon, hindi pa pwedeng 50-50. Teka muna, maghahanda muna ako, magti-training muna ako bago ako ulit bumalik doon sa Canaan, bago natin paghandaan yun. Hindi, walk by faith. Talaga walk by faith, not by sight ang ginawa ng etong dalawa na to. Amen? Pag sinabing wholeheartedly, no, walang reservation. Walang, yung faith mo, hindi dapat maliit, di ba? Kaya nga sinabi to sa 2 Corinthians kanina, for we live by faith, not by sight, di ba? Kaya na-please sa kanila. No? Bakit ba na-please sa kanila ang Diyos? Di ba? Kasi nga po, sabi po sa Hebrew 11 verse 6, chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Itong dalawa to naniwala na ang nagpadala sa kanila is buhay talaga, nandoon sa land of Canaan, sa future nila. Amen? Sino naniniwala rito na ang future natin nandun na ang Diyos? Amen? Baka nagda-doubt pa kayo. Pwede ba yung gano'n na may time travel tayo? Check muna natin kung nandun nga talaga si Lord. Di ba? Kaya yan ang nagiging cause, no? Fear. Kaya hindi tayo makapag one step forward. Kasi nagda-doubt tayo sa faith natin eh. Nagda-doubt tayo kung yung Diyos ba talaga. Kasi yung gusto ng tao talaga is physically.
Or makita talaga natin na hawakan ko nga muna to kung talagang totoo muna to. Hawakan ko nga muna tong pera na to. Or hawakan ko muna tong partner ko na to kung totoo ba talaga to. Di ba? Gusto kasi natin by reality talaga na makita physically muna yung isang bagay na gusto natin bago tayo maniwala na kayang ibigay ng Diyos yan sa atin. Amen? Amen po? So, binigyan ng reward, no? Talaga naman kasi nakita talaga na na-possess na muna ni Joshua and Caleb yung mindset ng Diyos bago yung land. Amen? It is impossible talaga na ma-possess natin yung kingdom life or the kingdom future pag wala tayong faith. Without faith, no? 'Di ba? Kaya nga sabi po sa Matthew 6:33, 'di ba? And those who seek, and those who come, for those who seek, 'di ba? The kingdom of God must believe that He exists. Amen? It means, ibig sabihin po, present, buhay na buhay, siya'y gumagalaw at nagmamanifest sa buhay natin, sa buhay mo. Amen? Naniniwala ba tayo ngayon? Dami na ng ginawa ng Diyos sa atin. Naniniwala ba tayo na ang Diyos is talagang nagmamanifest sa buhay ng bawat isa? Amen? Amen? Talagang ang dami ng napatunayan. Lalong-lalo na sa iglesia na to. Amen? Amen. Sabi nga po sa in Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit of God does not make us timid, but gave us power, love, and self-discipline. Paano kinalaban nila Joshua yung bagay na pinuntahan nila doon? Di ba hindi naman by physical fight, by faith talaga. Amen? Hindi sila talaga nakipaglaban ng physical na talagang, hindi, kailangan din natin mag-gym. No, may gym na ba nung panahon na yon? Kailangan ba mag-gym muna tayo? May may pag-asa pa ba lumaki? Ako talagang nag-pray ako, tinanggap ko na lang kay Lord, di na ako latangkad Ganito na talaga yung. May mga ganun ba na nakita nila yung kalaban nila na talaga, ay nako, mag-training muna tayo. Kaya pa bang labanan to mga to? Yung iba, yung 10, hindi na kaya, hindi natin to kaya. Imaginein mo, higanti na yung kakalabanin mo, 45 pa sila. Isipin mo, by 45 yung base nila, yung fortress nila, talagang ready for battle. Hindi mo basta-basta ito mako-conquer. Amen? Talagang makita po natin dito na nakuha nila yung kingdom, yung kingdom mindset, nakuha nila yung pinapangako sa kanila ng Diyos. Amen? So, punta tayo sa Numbers 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit, di ba? And follows me wholeheartedly, talagang sumunod sila ng buong puso nila. Talagang, and then, at that time, na-inherit nila yung promised land. Amen? Ano naman yung mga consequences ng bad report? Because of the bad report, the negative report, di ba? Every time pala na mag-re-report tayo ng hindi maganda, tawag talaga dyan is yung bad spirit. Amen? Diba? Tingnan nyo yung sa Numbers 14. Verse 14, that night all the members of the community raised their voice and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. The whole assembly said to them, if we only had died in Egypt or in the wilderness, why is the Lord bringing us to this land only and let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Would it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Every time na makakakita tayo ng problema, we stop. Amen? Totoo po ba? We stop. Ito yung nakakalungkot, even though mga kingdom people. Every time na may pinagdadaanan tayo, we stop believing on ano yung kakayanan ng Diyos sa atin. Gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan para ma-solve ito. Amen? Nangyayari. Amen? Di ba? Every time na may problema, tinitingnan na natin to agad as malaki. And we stop. Hindi na natin nakikita. Di ba? Nangihina na. And ganun na ba natin nakikita yung kakayanan ng Diyos sa buhay natin? Every time na may mga problema sa pamilya, we stop praying. We stop communicating to God. And then, sariling kaparaanan na lang para ma-solve mo. Or, we
balik na naman tayo dun sa Egypt natin. Maghiwalay na lang tayo, hindi na maayos tong pamilya na to. Mag-separate na muna tayo. Separation ang solusyon. Every time na may malaking, di ba, bagay na obstacle do sa pinagpipray mo, we stop. Di ba? Ganun yung nangyayari. Titigil muna tayo. Titigil muna tayo para sabihin na, ay, teka muna, nasaan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Di ba may ganong kanta? Natutulog ba ang Diyos? Every time na ganun na ang mundo ngayon, every time na may problema, sariling kaparaanan, sariling pamamaraan kung paano ma-solve, shortcut. Ganun ang nangyayari. Nangyari noon doon sa 10 na yun, na nag-cause talaga sila ng religious mentality. No? Talagang bumalik sila doon sa pagiging, balik na lang tayo sa Egypt. Tor, wag dyan, Tor. Hindi natin kaya yan. Pangmayaman lang yan. Tor, hindi natin kaya magbubong. Hindi natin kaya ng malaking church. Small church na lang muna tayo. Tingnan nyo, di ba yung Pampanga, ang laki na ng bubong. Ang sarap na doon, party-party. Hindi, ang sarap na makita, no, na it's not by, isipin nyo, imagine mga kapatid, 3 million yung Israelite na nakalabas doon sa Ehipto nila. Imagine yung iilan lang, no, sa 12 na leader ng tribo, 10 yung bumigay, 2 na lang ang natira. Nawa naman tayo mga kapatid, mga kingdom people. Kingdom people! Jesus, umihina yung iba eh. It's not how we speak the name of Jesus Christ, is how we believe doon sa kakayahan niya na tulungan tayo or ialis tayo doon sa Egypt natin. Amen? Amen po? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Tingnan nyo, sa sobrang kawalang tiwala ng mga Israelite, no, instead na 40 days lang, di ba, naging 40 years patuloy na nagwa-wonder, no? Yung mga Israelite time na yun, no, nakatunga, by means of wonder, nakatunga nga sila. Hindi nila alam eh, dahil nga sa katigasan ng ulo nila, no? Talaga yung mga Israelite, talagang, yun yung consequences, no? Ng mahinang pananampalataya, no? Kaliliit na pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Amen po. Malapit na tayo. What lesson we have learned? The leader influence is very powerful. He or she is accountable. No? Sabi ko nga kanina, tayo mga leader. Napaka-importante no? Yung influensya natin. Na kung pastor natin dito si Pastor Boji, puro negative. No? Powerful eh. Halimbawa, yung pagtayo ko rito, ang mga negative na mensahe, no? Hindi kingdom mindset ang isisigaw namin, talagang makaka-apekto to sa inyo. At teka na muna, balik na lang muna tayo sa Word Life. Wala naman palang Diyos, wala naman palang testimony rito sa Aim High Church. Balik na lang, wala palang nababago rito eh, no? Kaya kami, no, sabi nga ni Bishop, kaya lang naman si Bishop hanggang ngayon nagpapatuloy, hindi niya masara ang tindahan. Kasi sabi niya, buhay ang Diyos eh, ang daming patutuo sa Doha at sa Pampanga. Diba? It's not about the quantity lang eh. Pwede magparami ang church eh. Pwede magpalaki by quantity. But dito tingnan nyo, maliit pero yung isang tao, yung malaking bagay na ginawa sa kanya ng Diyos, ang laking impact nun sa atin eh. Amen? Yung mabago, yung mga buhay natin, yung maibigay sa iyo yung hindi karapat-dapat sa iyo. Di ba? Pwede naman sa iba, bakit sa iyo pa? Yung mabihisan ka, mabigyan ka ng magandang trabaho, hindi mo kaya pero binibigay sa iyo. Dahil alam ng Diyos may mission pa siya sa iyo. May pangako siya sa iyo eh. Amen? Hindi sa kakayahanan natin, kundi sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Doon sa pangako niya sa atin. Di ba? Kaya ingatan natin na yung makukuha nating balita sa kabila or sa mga is talagang magkukos naman sa atin ng kadapaan. Amen? Magbago tayo ng kaisipan. Hindi po kami magsasawa na sumigaw or magsabi, batok with love nga, or na lang, haplos with love na lang. Talagang hindi kami magsasawa rito na gamitin kami ng Diyos na yun ang pinapanalangin namin mga leader. Gamitin nyo kami sa magandang balita. Hindi kami tatayo rito na magbabahagi ng nakakatakot or magkukos ng kahinaan or magkukos ng yung pagbagsak ng pananampalataya natin sa Diyos. Kasi delikado eh. Mabalitaan natin ng isang leader
Sa sobrang liit ng pananampalataya, di ba? Gumawa na lang ng sariling kaparaanan para masolve ang problema. Masakit, di ba? Marinig yun sa aming mga leader na may ganun. But dito, sa MHI, talagang ito yung time na nagkakagulo na sa labas, sa ibang bansa. But tayo rito, it's time na yung kingdom mindset, mabago ang kaisipan ng bawat isa. Amen? Conclusion na po tayo. Amen. Sabi nga po no is seeking the hearts of God first and not only the things of God. Amen. Kasi nga, yun ang naging gusto nung 10 na spy na pumunta doon. Sinik nila yung things ng Diyos na ipinangako sa kanila. But the truth is, yung dalawa, sinik muna nila yung Diyos bago yung mga bagay na ipinangako sa kanila. Amen? Yung Matthew 6:33, wag lang natin siyang gawing parang Christmas gift ng Diyos sa atin. Wag natin siyang gawing parang regalo lang ng Diyos sa atin. Baguhin natin yung kaisipan natin. Unahin muna natin mabago yung kaisipan natin bago natin ma-possess yung mga promises niya. Amen? Seeking the hearts of God first. Amen? First. Amen. Amen po. And yun lamang po. Maraming salamat sa ating Panginoon.